Yan, hello mga ka-Darkman. Yan. Magtatanong kayo bakit Darkman yung natin, tawag natin sa atin. Kasi nga, dark talaga yung kulay ko na yan. Dahil lang yan dyan sa ilaw. Kaya medyo maliwanag sa inyo ko dito. Sa personal talaga, dark talaga yung kulay. Darkman ang itawag niya sa akin. So, ngayon may nagtatanong kasi sa akin bakit daw ako napunta dito sa London or dito sa UK. Hindi naman po daw ako nurse. Bakit napunta ako dito sa UK? Bago natin sagutin yan, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung trabaho ko dyan sa Pinas bago ako napunta dito sa London or dito sa UK. Okay? Dati po akong seaman dyan sa Pilipinas. 8 years po akong seaman bago ako napunta dito sa London. Shoutout pala dyan sa mga seaman. Ayan, saludo ako dyan sa inyo. Ayan, alam ko ang hirap ng trabaho ng isang seaman. Kaya sa mga may asawang seaman dyan sa Pilipinas, alagaan at ingatan nyo yung perang pinapadala ng mga asawa nyong seaman. Yung tinatawag na allotment nila doon dyan sa inyo. Kasi ang hirap talaga ng buhay ng isang seaman. Pagod, hirap ng trabaho, malalaking alon, homesick, may kasama ka pang kupal sa barko. Minsan mga Pilipino, kapwa Pilipino mo pa yung mga kupal dyan sa barko eh. Minsan yung mga opisyal na mga ibang lahi na mga opisyal. Dami kong naranasan yan. Grabe talaga ang kupal ng mga yan. Hirap talaga sa barko, hirap makisama sa barko. Kapwa Pilipino nagsisiraan, kapwa Pilipino nag-aaway, nagsusuntukan, nagsisiraan. Kaya hindi talaga mahirap makisama sa barko. Lalo na sa kapwa Pilipino. Nako, mahirap yan. Kaya yung may mga asawang seaman dyan, alagaan nyo talaga. Ingatan nyo yung perang pinapadala nila. Gastusin nyo sa tamang paraan. Kasi yung pagbabarko na yan, hindi habang buhay yan. Once na tinamaan ka ng sakit, tapos yung career mo. Pag nandyan ka sa Pilipinas, pag hindi ka na seaman, anong trabaho mo? Makahanap ka nga ng trabaho pero hindi kagaya nung sahod na sinasahod mo nung nagbabarko ka pa. Kaya yan, shout out dyan sa mga seaman. Yan, saludo ko sa inyo. May nagtatanong rin sa akin kung hindi ko ba daw namimiss yung trabaho sa barko. Sabi ko hindi ko namimiss yung trabaho ko dyan sa barko. Ang namimiss ko lang yung sahod ko dyan sa barko. Nagtrabaho rin ako sa offshore. Kasi yung dati kasi offshore, malalaki yung sahod dyan. Ewan ko lang ngayon ha. Comment yung mga ibang mga seaman dyan na yung alam yung sahuran ngayon. Kasi dati, pag nasa offshore ka, malalaki yung sahod. Trabaho ko sa offshore for like 4 years yata ako nagtrabaho sa offshore somewhere in North Sea. Malalaki yung sahod doon, kaya lang, ang lalaki naman ang alon doon. Hirap matulog. Ako, ang dami kong naranasan na hirap nung nagbabarko pa ako. Siguro mga 4 na barko naranasan kong pwedeng muntik nang tumawid yung barko namin. Sa Malacca Strait, dyan sa may Singapore, muntik na kami dyan. Sa may Indian Ocean, anchorage namin, grabe yung alon. Tapos anong pa ba yun? Basta ang dami kong Puminto akong magseaman 2011. Yun yung last kong sakay ng barko. Tapos yun, pumunta ako dito sa UK.
ang 2012. So yun, sagutin natin kung bakit ako napunta dito sa UK. Hindi naman po daw ako nurse. Bakit ako napunta dito sa UK? So yun, kaya ako napunta dito sa UK or dito sa London kasi nga nakapangasawa po ako ng isang nurse. So dinala ako ng asawa ko dito sa London. After 1 year niya nandito yata, sumunod ako, kinuha ko ng asawa ko. Then after 7 months, kinuha namin yung anak namin na lalaki. 4 years old that time nung dinala namin siya dito. Ngayon, ano na siya, 16 years old na. So, it's like 12 years na po kami dito ng anak ko. Then si Mrs. is 13 years na po siya dito sa sa London. So, yun lang. Sagot ko na yung tanong kung paano ako napunta dito sa London o dito sa UK. Kaya yung gustong pumunta dito sa London or sa UK or saan man, kung gusto yung pumunta dito at kung paano, hindi mag-asawa kayo ng nurse. Pero sabihin ko sa inyo, hindi madali ang buhay ng isang OFW, lalo na pag may maliit kayong anak. So, sa susunod natin na mga video, yun, i-discuss natin kung paano yung life namin dito sa UK. Ika nga, life in the UK. So, yan. Susunod natin na video, kasi medyo mahaba na yung video natin ngayon. Sa susunod natin na episode ng vlog na to, i-discuss natin about naman sa sa childcare naman dito sa UK. So, yun lang. See you sa next video ko. Bye.